Okay, good evening mga kapatid. Attendance ulit tayo. Okay, Nanay Ana, Melanie, Nanay Elena, Brother Jerome, Brother JM, Brother Jeff, Brother JB, Sister Jocelyn, Sister Letty, Sister Lorna, Nanay Marina, Sister Marby, Sister Joy, Nanay Meredith, Brother Ryan, and Nanay Marian. So, start na po tayo para hindi po tayo late matapos. Okay? Let's pray po muna. Dakilang Diyos, Ama namin, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabing ito na kami muli ay mag-aaral ng iyong mga salita patungkol po sa kaligtasan na ginawa mo para sa amin. Salamat po dahil ang katulad naming mga makasalanan na hindi karapat-dapat ang awa at habag mo ay iyong inibig o Diyos. Hindi po dahil may nakita ka maganda sa amin, kundi dahil po sa iyong soberanong karunungan at dahil po sa sarili mong paluguran. Salamat Panginoon dahil inibig mo kami. Tunay nga na wala kami may pagmamalaki sa kaligtasan na meron kami. Kung meron man po, yun ang tinapos na gawa ng aming Panginoong Jesucristo, kanyang pagtutubos sa amin. At salamat Panginoon dahil ngayon ay nasa huling petal na kami o Diyos ng aming pinag-aaralan. Dalangin ko Lord na maging kalakasan po ito ng bawat isa at ang bawat isa ay tumibay sa pananampalataya sa iyo Panginoon. Samahan niyo po kami, ang banal na Espiritu ang siyang magbigay ng kalinawan sa isipan ng bawat isa nang sa ganon ang iyong mga salita ay lubos na maunawaan ng bawat isa, Panginoon. Samahan niyo po kami at ikaw lamang po ang aming maparangalan sa pag-aaral namin ng iyong salita. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Yan, tayo po ngayon ay nasa huling petal na ng tulip. Salamat sa Panginoon dahil kayo ay nag-persevere. So, ilan po sa inyo ang natapos mula umpisa ng petal ay nandito at hanggang ngayon ay nagpapatuloy sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So, ang huling petal ay ang perseverance of the saints or yung preservation of the saints. So, yan po yung huling petal o talulot ng tulip, ng bulaklak na tulip. So, pero bago tayo dumako sa comforting application ng pagliligtas ng Panginoon, mag-review muna tayo sa ating mga pinag-aralan. Una, yung total depravity, 'di ba? Yung sa letter T ng tulip, total depravity, ang tao ay corrupted ng kasalanan dahil dito tayo ay walang kakayahan na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating sariling kalooban sapagkat ang kalooban natin ay taliwas sa Diyos. Yes, may mga tao na tingin natin ay parang lumalapit sila sa Diyos pero lumalapit sila sa makasariling pamamaraan. Pero yung tunay na hanapin ng Diyos, yung Diyos ng Biblia, yung tunay na Diyos, hindi ito ginagawa ng tao. Kasi tayo ay patay sa ating mga kasalanan at sa ating sariling kakayahan, hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Di ba? Wala tayong kakayahan kahit nga makipagtulungan sa biyaya ng Diyos para sa kaligtasan. So yan yung kalagayan ng tao, yan yung total depravity. Ang tao ay corrupted ng kasalanan. So pangalawa, yung letter U ay yung unconditional election. Bago palikhain ng daigdig, ang Diyos o bago palikhain ng daigdig, ang Diyos siya ay pumili na ng tao na kanyang ililigtas. Makikita natin yan sa Ephesians chapter 1. So hindi niya pinili ang tao dahil meron siyang nakitang maganda ang gagawin ng tao o tumingin siya sa future at nakita niya na ang taong ito ay sasampalataya sa kanya. Hindi yon yung pagpili sa atin ng ating Panginoon. So ang pagpili niya ay unconditional. Wala itong kondisyon. Ito ay dahil sa kanyang soberanong malayang pagpili
So at syempre, gaya ng pinag-aralan natin, ito ay sa kanyang sariling kaluguran. So ang doktrina na ito na unconditional election ay nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinuhos sa kaniyang mga tao. Kaya yung foreknowledge doon, yung foreknow, ano yun, um, tungkol yon sa pag-ibig ng Diyos sa kaniyang mga tao. Kaya makita natin 'di ba nung si Jose at si Maria, 'di ba ang sabi ni Maria sa anghel, paano 'yon? Wala pa akong nakikilalang lalaki, no? Wala pa siyang nakikilalang lalaki, pero ikakasal na siya noon kay Jose. So yung no doon, katulad din 'yon ng foreknow ng Diyos na kung saan pinili niya tayo according to His foreknowledge. No? Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos naroon sa pagpili niya sa atin. So, pangatlo ay yung letter L, yung limited atonement. So, ang Panginoong Jesucristo, ang ikalawang persona ng Trinidad, ay nagkatawang tao at inalay niya ang kanyang buhay para sa mga pinili ng Ama bago palikhain ng daigdig. Okay, di ba? Yung problema ng tao, tapos yung unconditional election, limited atonement. So bumaba si Jesus Christ. So ang pagtutubos na ginawa ng Panginoong Kristo, ito ay actual na pagtutubos. So meron itong intensyon na iligtas ang bawat tao na pag-aalayan niya ng kanyang buhay. Kaya yung ginawang pagtutubos ni Jesus Christ doon sa cross ay hindi lang para gawing posible yung kaligtasan, para sa mga taong sasampalataya sa kanya, no? Parang magiging effective lang yung ginawa niya kung ang tao ay sasampalataya sa kanya. Hindi ganon ang atonement ni Jesus Christ, kundi upang tiyakin na sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay ay ililigtas niya yung mga tao na ibinigay sa kanya ng Ama. So last week, ang pinag-aralan naman natin yung irresistible grace or yung effectual calling, kung saan yung banal na espiritu, siya yung kumikilos sa buhay ng mga pinili ng Diyos. In-apply ngayon ng Holy Spirit yung yung mga benefits ng ginawang pagtutubos ng anak. Kaya yung grace na ito ng Diyos, kapag ang isang tao kahit gaano siya kasama, kapag ang Diyos itinakda niya sa taong yon na siya ay kikilos sa pamamagitan ng banal na espiritu, tiyak na magbubunga yon ng pananampalataya. So ang pandoob na pagbabagong ginawa sa makasalanan ay magbibigay sa kanya ngayon, 'di ba? Sa T, ang tao ay totally depraved siya. Wala siyang kakayang lumapit sa Diyos. Pero dahil sa biyaya ng Diyos na yon, yung tao na yon magkakaroon siya ngayon ng kakayahan na lumapit sa Diyos. Kasi ang banal na espiritu, lumilikha siya ng bagong puso, bagong kalikasan sa isang tao. So ito ay nagaganap, 'di ba, kapag ang isang tao ay na-regenerate o na-born again na sa pamamagitan ng banal na espiritu. So sa madaling salita, yung mga pinag-aralan natin, ito yan. Yan. Sana makita ninyo, no? Okay? So una, yung man's problem. Okay? Ang problem ng tao, siya ay makasalanan at wala siyang desire na mahalin ang Diyos. Di ba? Hindi niya, yan nga sa total depravity. Ngayon, yung banal na Trinidad, gumawa siya ng solution. Ito yung Trinitarian solution. And by the way, itong karamihan, di naman ganong karami, pero inspired dito sa teaching ng aking paborito na Pilipino preacher na si Pastor Ramen Kaliwag. So, yan. So, yung Trinitarian solution, yung Father, inibig mula sa eternity past ang mga sinners. Okay? Yan yung unconditional election. Noong pa man, inibig na ng Diyos. So, yung Son, bumaba siya dito sa mundo para ialay ang kanyang buhay para sa mga pinili ng Ama. Yan yung limited atonement. Nakita natin yung triune God, meron silang ginawa para sa kaligtasan. And then yung Holy Spirit, in-apply niya yung lahat ng benefits ng kamatayan ng anak
experientially sa mga elect, sa mga pinili. Kaya yung mga pinag-alayan ni Jesus Christ ng kanyang buhay, yung mga pinili ng Ama bago palikhain ang sanlibutan, tiyak na sila ay sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So may kita natin, yung triune God, sila yung gumawa ng kaligtasan ng mga Kristiyano. At ang resulta nito ay ang perseverance of the saints, yung huling talulot ng bulaklak na tulip, ang perseverance of the saints. So dahil ang Diyos ang siyang nagligtas, kaya ang mga iniligtas ng Diyos ay magpapatuloy hanggang wakas dahil sila ay pinipreserve ng Panginoon. So yan, kaya yung pag-aaralan natin sa umagang ito, dalawa yan, yung perseverance of the saints and preservation of the saints. Yan yung pag-aaralan natin. So, itong dalawang ito ay hindi nagkokontrahan, kundi ito ay nagko-complement sa isa't isa. So, ang sabi sa Pilipos chapter 1 verse 6, ito yung maging gawin nating main text sa pag-aaral natin. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. So makikita natin dito pa lang sa talatang ito, tapos na yung usapin na tungkol sa kaligtasan ng tao. 'Di ba? Kung ang Diyos siya ang nagpasimula ng mabuting bagay o ng mabuting gawa sa buhay ng isang tao, tatapusin niya ito hanggang sa araw ni Hesukristo. So yung pinasimulan ng Diyos ay tatapusin niya. So parang may movie yata dati na simulan mo, tatapusin ko, di ba? May ganong title. Pero dito, ang Panginoon, siya yung nagsimula, siya rin yung tatapos. So kung ang Diyos, siya yung gumawa ng mabuting gawa sa ating buhay, siya yung gumawa ng kaligtasan natin, tiyak na tatapusin din ng Diyos ang kaligtasan ng mga mananampalataya. Kung ikaw ay ginastify ng Diyos, ikaw ay kanyang i-glorify. So, ayan, dito pa lang makita natin, no, sa verse na to, talagang ang mga mananampalataya, magpapatuloy sila hanggang wakas kasi ang Diyos ang siyang tatapos ng kanyang ginawa sa mga mananampalataya. So, tingnan natin yung sinabi ng 1689 Confession of Faith. Sabi dito, ang mga banal ay iyong tinanggap ng Diyos kay Kristo. So yung mga banal, okay, pag ikaw ay follower ni Christ, ikaw ay saints, okay? Banal ka. Okay? Kaya siyempre hindi naman tayo dito nagtatawagan ng Saint Jeffrey, 'di ba? Hindi naman tayo nagtatawagan ng Saint Ryan. So pero tayong mga mananampalataya, ikaw ay saint. Ibig sabihin ng saint kasi banal. Okay, hindi mo kailangan na basbasan para ikaw ay maging banal o ideklara na banal. Once na ikaw ay may faith kay Jesus, ikaw ay banal. So ang sabi dito, ang mga banal ay iyong tinanggap ng Diyos kay Kristo. Sila ay mabisa at makapangyarihang tinawag at pinapabanal sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Binibigay niya sa kanila ang mahalagang pananampalataya na nauukol sa lahat ng kanyang hinirang. Hindi sila maaaring lubusan o sa wakas ay mahulog mula sa kalagayan ng biyaya. No, nakita natin, hindi sila maaaring lubusan o sa wakas ay mahulog sa kalagayan ng biyaya. Sila ay tiyak na mananatili sa biyaya hanggang sa katapusan at maliligtas magpakailanman. Ang Diyos ay hindi kailanman nagsisi sa pagtawag sa kanila at pagbibigay ng kaloob sa kanila. Dahil dito, siya ay patuloy na nagbibigay at nagpapalago sa kanilang pananampalataya, pagsisisi, pag-ibig, kagalakan, pag-asa at sa lahat ng biyaya ng Espiritu tungo sa kawalang kamatayan. Bagamat dumating ang maraming bagyo at baha sa kanilang buhay, gayunmay hindi sila maaalis sa saligan at bato na matatag na kinatatayuan nila sa pananampalataya. Dahil sa kawalan ng pananampalataya at mga pagtukso ni Satanas ay pansamantalang hindi nila makita, hindi sila makakita ng liwanag at kaaliwan at pag-ibig ng Diyos. Sa kabila niyan, ang di nagbabagong Diyos ay nananatili pa rin kanilang Diyos.
Tiyak na iingatan niya sila at ililigtas sila sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan hanggang matamasa nila ang mana sa palad ng kamay ng Diyos at ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay mula sa walang hanggan. So, ayan yung confession of faith, paragraph 1 tungkol sa ang pananatili ng mga banal. So, makikita natin dito na ang mga mananampalataya ay tiyak na mananatili sa biyaya hanggang katapusan. Bakit? Dahil ang Diyos ang siyang patuloy na nagbibigay at nagpapalago sa kanilang, 'di ba, yung kanilang pananampalataya, pagsisisi, kagalakan, pag-asa at lahat ng biyaya ng Espiritu. So yan, kaya ang mga mananampalataya mananatili sila. At sinabi din na tiyak na iingatan niya ng Diyos yung mga iniligtas. No, iingatan sila ng Diyos, tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. At syempre, tatamasahin ng mga mananampalataya ang buhay na walang hanggan. So, makikita natin dito sa ating binasa, gusto ko lang bigyan ng pansin yung salitang mananatili or persevere. Okay? So, ang mga mananampalataya, mananatili sila. So, ayan, 'di ba? Ito na lang, saan natin yung pananatili. Hindi ko na kasi makita yung medyo maliit dito. So, ang mga mananampalataya, mananatili sila. So, yung ibig sabihin ng mananatili, sila ay magpapatuloy sa kanilang pananampalataya. Magkakaroon ng progress yung kanilang pananampalataya. Hindi sila titigil sa kanilang pananampalataya. Yan yung ginagawa ng mga mananampalataya. Makikita rin natin dito yung salitang iingatan sila. 'Di ba? Nandiyan yan sa confession of faith o sa English ay kept, no? Ito yung result ng preservation ng Diyos. Okay? So ano yung point niyan? Okay? Ang point dito, okay? Ang mga banal ay mananatili sa pananampalataya dahil sila ay pinapanatili ng Diyos. Okay? So, ang mga saints ay mag-persevere sa faith dahil sila ay pinreserve ng Diyos. Okay? Pinreserve sila ng Diyos. Ibig sabihin, kaya yung mga mananampalataya, mananatili sila sa kanilang pananampalataya kasi ang Diyos ang siyang nagpe-preserve sa kanila. So yung power ng Diyos, siya yung kumikilos sa mga mananampalataya kaya sila magpapatuloy. Pero syempre, hindi na, bagamat titingnan natin dito, okay na. No? Okay na. So talagang ang Diyos ang siyang magpapanatili sa mga mananampalataya. Pero syempre, hindi ganon kadali yan. Meron tayong dalawang question na sasagutin dahil may kinalaman ito sa pananampalataya, no? So, ang unang tanong, maaring natanong nyo na ito or alam nyo na yung question na ito. Okay? So, una, maaari bang maiwala ng mga mananampalataya ang kanilang kaligtasan? Ayan na. Diba, ligtas tayo. Question, maaari bang mawala ng mga mananampalataya ang kanilang kaligtasan? Yan yung unang tanong na sasagutin natin at may kinalaman yan sa preservation and perseverance of the saints. Pangalawa, maaari bang iwan ng mga mananampalataya ang kanilang pananampalataya? So, yan yung pangalawang question. At yan dalawang question na yan ay sasagutin natin, gaya ng sabi ko, may kinalaman yan sa preservation and perseverance of the saints. Okay? So, tingnan natin yung unang tanong. Question number 1. Maaari bang maiwala ng mga mananampalataya ang kanilang kaligtasan? So, sino gusto, pwede kang may sumagot? Pwede bang mawala ng mga mananampalataya ang kaligtasan? O maaari bang mawala ang kaligtasan sa mga mananampalataya? May sagot na dito. Sorry, hindi ko na Okay, ang answer, of course, hindi po. Okay? Hindi. Bakit? Dahil ang Diyos na Trinidad ay iniingatan at pinananatili ang mga tunay na banal sa pamamagitan ng kanyang buong kapangyarihan. Gaya ng sa 1689.
'Di ba? Ang sabi doon, tiyak na iingatan niya sila at ililigtas sila sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan hanggang matamasa nila ang mana sa palad ng kamay ng Diyos at ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay mula sa walang hanggan. So ibig sabihin, yung kaligtasan ng mga mananampalataya ay ah, hindi ito yung hindi ito mawawala. Bakit? Kasi ito ay hindi naman sila yung gumawa ng kanilang kaligtasan. Hindi tayo yung gumawa ng salvation natin. Kung hindi tayo yung gumawa ng kaligtasan natin, paano natin to maiwawala? So, nakita natin, 'di ba, sa ating pinag-aralan na ang kaligtasan ay gawa ng triune God. Okay? At bawat member ng Trinity ay may ginawa para sa ating kaligtasan. Kaya tiyak na ang kaligtasan ng mga mananampalataya hindi ito maiwawala, no? Ang kaligtasan na ginawa ng banal na Trinidad ay hindi laban o bawi. Ito ay sigurado. Hindi ito yung kapag ka ikaw nagkasala, nawala ka sa kaligtasan, tumanggap ka na naman sa Panginoon. Hindi ganoon yung salvation na ginawa ng Panginoon. Na kapag ka ikaw nanghina ka sa pananampalataya mo, nawala yung pananampalataya mo, 'di ba? Tapos sasampalataya ka ulit, ibibigay uli sa iyo yung kaligtasan mo. Nanghina ka na naman, nagpasaway ka, nawala yung kaligtasan mo, ngayon tatanggap ka na naman sa Panginoon. So hindi ganon yung salvation na ginawa ng Panginoon. Hindi ito laban o bawi. Kasi ang gumawa ng kaligtasan ay ang triune God. Okay? So, una, tingnan natin bakit hindi nawawala ang kaligtasan dahil ito'y ang triune God ang nag-iingat sa mga mananampalataya. Una, makapangyarihang iniingatan ng Ama ang mga mananampalataya. Okay? So yung Father, iniingatan niya yung mga mananampalataya. Tingnan mo natin yung Romans 8:30. At yung mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. So makikita natin dito, 'di ba, yung una, itinalaga, pinredestin, ito yung mga elect, tinalaga, tapos yung mga itinalaga niya ay tinawag. Ito yung effectual calling, 'di ba? Tinawag sila, ni-regenerate sila ng Holy Spirit, sila ay sumampalataya sa Panginoong Kristo, kaya dahil sila ay sumampalataya, inaring ganap sila. No, yung mga tinawag, inaring ganap, ginastified sila, pinawalang sala sila, at yung mga inaring ganap, niluwalhati din naman niya. So makikita natin dito, no, niluwalhati na, no? So ibig sabihin, nangyari na, niluwalhati na yung mga mananampalataya. Pero meron ba sa atin na glorified na? Wala pa, 'di ba? Ang tanging nag-glorify lang, nag-glorified, nagkaroon ng glorified body is ang ating Panginoong Hesukristo. Pero etong talatang ito ay nagpapahayag sa kasiguraduhan ng mga mananampalataya na ang mga mananampalataya ay yung mga pinili ng Diyos na sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, darating sila sa kaluwalhatian. Okay? So ito yung nagbibigay ng kasiguraduhan na ang bawat ginastified ng Diyos ay mag-glorified sa araw ng Panginoon. So nagpapahayag ito ng security ng mga believers. Binibigyan ang mga mananampalataya ng kumpiyansa na dadalhin tayo ng Diyos sa kaluwalhatian. Okay? So sa 1 Peter chapter 1 verse 5, no, ang sabi dito, ang kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasang nakahandang ihayag sa huling panahon. So makikita natin dito yung kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat sa atin. Gaya ng binanggit natin kanina sa 1689 Confession of Faith, 'di ba? Na nakita natin na ang mga mananampalataya ay iniingatan ng kapangyarihan ng Panginoon. So actually sa verse 2, kasi itong 1 Peter
message din natin yan sa message din natin sa Sunday, pero bigyan ko na kayo ng pahapyaw. Sa verse 2, may kita natin doon yung triune God ang siyang gumawa ng salvation. Nandoon yung Father, pinili tayo ng Father, kinahabagan tayo ng Father, pinili niya tayo. Tapos yung Holy Spirit, pinabanal. Tapos yung Son, winisikan tayo ng dugo ng Son. Ibig sabihin, tinubos tayo ng dugo ng Son. So makita natin yung pagkilos doon ng triune God. Then pagdating sa verse 5, sabi doon, ang kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat sa atin sa pamagitan ng pananampalataya. So yung power ng Diyos, nag-iingat yan sa mga mananampalataya para sila ay magpatuloy. Kaya kahit sa mga pagsubok na kinakaharap ng mga mananampalataya, magpapatuloy sila dahil ang Ama ay iniingatan sila. So, tingnan ninyo, 'di ba? Makapangyarihang iniingatan ng Ama ang mga mananampalataya. Kaya ikaw, kapatid, tandaan mo, iniingatan ka ng Panginoon. Okay? Kaya ka nagpapatuloy, di ka napapahamak, iniingatan ka ng Panginoon. Okay? So, pangalawa, ganap na tinubos ng anak. Okay? Una, yung Father. Okay? Ang ginawa ng Father, iniingatan tayo. Makapangyarihan tayong iniingatan ng Ama. Pangalawa, yung Father. Okay? Ganap tayo na tinubos. Ay, pangalawa, yung Son. Ganap tayong tinubos ng anak. Sabi dito, una, yung tinapos na ministeryo ng pagtutubos sa kanyang bayan. Ito yung substitutionary atonement ng Son. Diba? Si Jesus Christ, napako siya doon sa krus. Diba? Napako siya sa krus. Doon sa cross, sa pinag-aaralan natin sa ating Knowing God series, yung double imputation na kung saan yung doon sa cross yung kasalanan natin pinasan ng anak ni Jesus Christ at yung kanyang katuwiran ay ibinigay niya sa atin, no? Kaya tayo diniklara tayong matuwid dahil sa katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay dahil sa kanyang passive and active obedience. No, yun yung passive active obedience ni Christ. Yung passive, hindi ito yung passive na walang ginagawa si Jesus Christ na nandun lang siya sa cross, namatay siya. Hindi yon. Ang ibig sabihin ng passive from root word pathos na passion. So ito yung pagdurusa ni Jesus Christ at yung kanyang active obedience, yung kaniyang buhay nung siya ay namuhay na walang kasalanan, matuwid siya. Yun yung passive and active obedience ni Christ. At yung kanyang passive obedience, 'di ba? Doon sa krus nagdusa si Jesus Christ, kaya yung mga pinag-alaya ng buhay ng anak, tiyak na sila ay tinubos. 'Di ba? Kaya nga may substitutionary atonement. Dapat ang mga tao ang maparusahan, pero si Jesus Christ yung pumalit. So, tingnan nyo yung Romans 8:37 to 39. Kinakanta natin to. Okay, kinakanta natin tong Romans 8:37-39. Sabi dito, subalit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Sabi dito, we are more than conqueror, no? Bakit? Sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Ito ay sapagkat nakatitiyak ako na walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ang kamatayan o buhay o ang mga anghel o mga pamunuan o mga kapangyarihan o mga bagay sa kasalukuyan o mga bagay na darating. Hindi ang mataas na bagay o ang kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha. Walang anumang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So, yan yung bunga niyan. Dahil si Jesus Christ, tinubos niya tayo, kaya walang dahil kumpleto na tayong tinubos ng Panginoon, kahit na anong bagay yan, hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Hindi pwede na ikaw, pinag-alayan ka ng buhay ng anak, tapos ay sasabihin ng father na hindi, ayoko nito. Hindi yon. Hindi binabiolate ng triune God yung kanilang kasunduan pagdating sa kaligtasan. And of course,
Siyempre, una niyan, pinili naman tayo ng Father, imposible naman na hindi niya tayo ibigin. Kaya nga, kahit na anong nararanasan natin, 'di ba? Walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Alam niyo yung yung kanta na 'yan, yung kami iyong inaring ganap, 'di ba? Kinakanta natin 'yan. Kaya inihikayat ko kayo lagi na biblical yung kantahin natin kasi mas maganda yung kinakanta natin yung mga nasa text ng Bible. So tayo, 'di ba, yung anak, ganap tayong tinubos ng anak, um, um, nag-inalay niya yung kanyang buhay para sa atin. Pero alam niyo mga kapatid, hindi doon natapos yung ministry ni Christ. Hindi porket si Christ, bumaba siya rito, napako siya sa krus, tapos na yung ministry niya. No? Kundi nung siya ay umakyat doon sa langit, hindi siya nandun nakaupo lang. Kundi siya ay tumayo bilang high priest ng mga banal. Okay, nandun siya sa kalangitan, siya yung namamagitan sa atin. Tingnan ninyo, no, nandito si Jesus Christ, inalay niya yung kanyang buhay, nung nasa langit na siya, nagmiministeryo pa rin ang ating Panginoong Jesucristo. So ito yan, sa pangalawa, ang kasalukuyang ministeryo ng pananalangin para sa kanyang bayan. So ang Son, nananalangin siya, namamagitan siya para sa kanyang bayan. Ang sabi ng Hebrews 7 verse 25. Kaya nga, ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya ay maliligtas niya ng lubusan. Yamang siya ay nabubuhay magpakailanman upang siya ay mamagitan sa kanila. So sa Hebrews 7 verse 25, 'di ba si Jesus Christ siya ay nabubuhay magpakailanman. Siya yung namamagitan sa Diyos at sa tao, 'di ba? At dahil siya ay muling nabuhay, yung bawat dumalapit sa Ama sa pamamagitan niya, sabi dito, maliligtas niya ng lubusan. Okay, lubos. Okay, ibig sabihin nito, si Jesus Christ, sinisecure niya yung salvation ng mga mananampalataya. No? Ang salvation ng Diyos, yung lubusan dito, ay nangangahulugan na kinukumpleto ni Jesus Christ yung salvation natin. Namamagitan siya sa atin. In Lucas 22 verse 32, ngunit pinanalangin na kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. Kapag ikaw ay nagbalik, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Diba ito si Peter? Alam naman natin ang ginawa ni Pedro. Ang ginawa niya, tinatwa niya ang ating Panginoong Jesucristo. Halos katulad dito ng ginawa ni Judas. Pero si Pedro, kaya pala si Pedro na secure yung salvation niya, bagamat dumaan siya sa ganung kalagayan, tapos nagpatuloy siya. Bakit? Kasi ang sabi dito ni Jesus Christ sa kanya, ngunit ipinanalangin na kita upang wag manghina ang iyong pananampalataya. 'Di ba, kahit na para si Peter hindi siya tuluyan na bumagsak dahil nga alam naman natin yung kanyang ginawang pagtatatwa. At sabi niya, kapag ikaw ay nagbalik-balik, palakasin mo ang iyong mga kapatid. So kaya pala si Peter, hindi siya tuluyang nawala, bagamat lumagpak siya, kasi si Jesus Christ, pinanalangin siya. At tinugon ng Ama yung prayer ni Jesus Christ para kay Peter. At ganoon din tayo, pinapanalangin tayo ng ating Panginoong Jesucristo. No, in John 17 verse 11, yung high priestly prayer ni Jesus Christ, at sabi niya, at ngayon babalik na ako sa iyo at hindi na ako mananatili rito sa mundo, pero sila ay mananatili pa sa mundo. Banal na Ama, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa katulad natin. So tingnan ninyo, yung prayer ni Jesus Christ sa Father, ano yun? Tungkol sa atin, sa lahat ng mga mananampalataya ito. Ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging katulad natin, no? Maging isa katulad natin, kasi maging united ang mga believers. So may kita natin yung Son, ang tindi ng ginawa niya, hindi niya lang inalay yung kanyang buhay para sa atin, kundi sinecure niya talaga ito.
no, pinapanalangin tayo ng ating Panginoong Kristo na mamagitan siya para sa atin. So kaya yung ginawa ng anak, 'di ba, yung pagtutubos ng anak, ganap 'yan. Ngayon, yung father and son, 'di ba? Ang tindi na ng ginawa nila para sa salvation. Ngayon, may sasabihin ka pa ba para sa kaligtasan, para sa kasiguraduhan ng kaligtasan mo? So pangatlo, yun na, syempre yung Holy Spirit pa nandiyan. Pangatlo, walang hanggang tinatakan o sinelyuhan ng banal na espiritu. So tayo, sinelyuhan tayo ng banal na espiritu. Ang tunay na mananampalataya, 'di ba? May selyo 'yan ng Holy Spirit. Okay? Ephesians 1:13 and 14, na sa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y nagsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. So yung mga mananampalataya, ano daw? Tinatakan ng Espiritu Santo. Na kung saan yung Holy Spirit, ito'y nagpapahayag na tayong mga mananampalataya, dahil may Holy Spirit tayo, tiyak, no, tiyak yung kaligtasan natin. Dahil sa banal na Espiritu, tingnan ninyo, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, gumawa sila sa salvation natin. Ngayon, hindi ba secured yung salvation ng mga mananampalataya? No? Pinreserve tayo, no? Pinreserve tayo ng Panginoon. Okay? Anong sabi ni Wayne Grudem? Sabi ni Wayne Grudem sa kanyang Systematic Theology, page 791, ang sabi ni Wayne Grudem, ang lahat ng may banal na espiritu sa loob nila, ang lahat ng tunay na ipinanganak na muli, ang lahat ng tunay na born again ay may hindi nagbabagong pangako at katiyakan ng Diyos na ang mana ng buhay na walang hanggan sa langit ay tiyak na magiging kanila. Ang mismong katapatan ng Diyos ang nakataya upang ito ay maisakatuparan. Ganda ng sinabi dito ni Wayne Grudem. Once na ikaw ay may Holy Spirit, no? Yung promise ng Diyos na mana, okay? Na kakamtan ng mga mananampalataya, yung buhay na walang hanggan, makakasama natin siya magpakailanman, hindi mawawala yan. Laging nasa sayo yan. At sabi dito, ang mismong katapatan ng Diyos ang nakataya upang ito ay may sakatuparan. Mismong yung faithfulness ng Panginoon, pinledge niya yung kanyang sarili para yung mga mananampalataya ay tiyak na maligtas. Ganyan yung ginawa ng Triune God. Ngayon, mawawala ba yung salvation mo kung yung Triune God yung gumawa ng salvation mo? Nakakapagtaka naman, 'di ba? Nakakapagtaka, parang nasa kamay ng tao yung kanyang kaligtasan. No, ang kaligtasan natin ay nasa Diyos. No, kaya mga kapatid, kung meron mang sigurado sa mundong ito, meron mang secured, no, yung siguradong hindi mawawala, yun ang kaligtasan ng mga mananampalataya, sapagkat ang Triune God ang siyang gumawa nito. Kaya ang kaligtasan natin ay wala sa ating mga kamay, kundi nasa kamay ng makapangyarihang Diyos, yung salvation natin. Kung tayo lang yung nag-iingat sa salvation natin, tiyak, wala ito. Wala ito. No? Kahit hindi tayo faithful, ang Diyos ay nananatiling faithful sa kanyang mga salita. Kaya yung salvation mo, tiyak yan. No? Kaya mga kapatid, dahil ang Diyos ang siyang reason, kaya tayo nagpapatuloy, dahil pinireserve tayo ng Panginoon, wala tayong may pagmamayabang sa ating kaligtasan. Okay? Wala tayong may pagyayabang, wala tayong may pagmamalaki, dahil grace lang ito ng Panginoon. Iniingatan niya tayo kung bakit tayo nagpapatuloy sa pananampalataya, dahil yan sa kamanghamanghang biyaya ng Diyos sa kanyang mga anak. Okay? So yan yung preservation of the saints. Kaya yung kaligtasan
hindi yan maiwawala ng mga mananampalataya. Okay? So pangalawang question, maaari bang iwan ng mga mananampalataya ang kanilang pananampalataya? Ang sagot ay hindi po. Okay? Ang mga tunay na ligtas ay mananatili hanggang wakas. Okay? Kaya yung tunay na ligtas, hindi yan tatalikod. Mananatili yan hanggang wakas. So ang Diyos siya yung nagpipreserve at dahil doon ang mga mananampalataya ay magpipersevere. Okay, tingnan natin dito, Matthew 10:22. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan, tatapwat ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. So may kita natin dito, di ba? Yung magtitiis hanggang wakas, andaw, siya ang maliligtas. Kaya yung tunay na mananampalataya, magtitiis yan hanggang wakas. Magpapatuloy siya hanggang wakas. Kahit ang mundo ay against sa kanya, magpapatuloy siya hanggang wakas. Kaya may kita natin dito yung esensya na ang mga mananampalataya dapat silang mag-persevere. Okay? So, ulitin lang natin yung note natin. Okay? Ang pananatili o perseverance ay tungkulin ng mga mananampalataya. Okay? Ang tungkulin natin, ang duty natin ay mag-persevere sa ating faith. Okay? Ang sabi dito, na ginagawang posible sa pamamagitan ng pagpapanatili ng Diyos. Okay? So yung perseverance, nagiging possible siya sa mga mananampalataya kasi yung ugat nito, yung nasa likod nito ay yung preservation ng Diyos. Okay? So, ang pagpapatuloy ng mga banal ay kanilang tungkulin upang makamit ang walang hanggang kalwalhatian. Kasi yung sanctification is a way to sa glorification. Kasi nga 'di ba ang three aspect of salvation na pinag-aralan natin, justification, sanctification, and glorification. Kaya ang mga mananampalataya, daraan sila sa sanctification at sa sanctification na yon magpe-persevere yung mga mananampalataya. Kaya makikita natin maraming text sa Bible na kung saan ang mga mananampalataya hindi basta kapag iniligtas ka ng Panginoon sasabihin mo nang ay ligtas na ako, okay na, wala ka nang gagawin. No, hindi ganon ang mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya magpapatuloy sila, magpo-progress sila sa sanctification. Okay? Yan yung mga mananampalataya. Yan natin sa John chapter 8 verse 31. Sinabi nga niya sa mga Hudyong yaon na nagsisampalataya sa kanya, kung kayo'y, yung word na kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. So makikita natin, 'di ba, meron ditong yung word na kung kayo. Okay? Kung kayo. So kung mananatili sila, mga alagad sila ng Panginoon. And 1 Corinthians 15 verse 1 and 2, sabi dito, ngayoy ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsisampalataya ng walang kabuluhan. So makikita natin lagi dito yung condition, di ba? Kasi yung sanctification, condition yan para sa glorification. Kaya sinasabi dito, makikita natin lagi yung kung kayo, di ba? Next verse sa Colossians 1:21-23, at kayo ng nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pag-iisip sa inyong magawang masasama. Gayunmay pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa pamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harap niya. Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, na dito ako si Pablo ay ginawang ministro. May kita natin dito kung tunay na kayo'y namamalagi sa pananampalataya. So, may kita natin dito na laging merong kung kayo, kung tunay, 'di ba, may kita natin. Hindi ito nangangahulugan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa na basta kailangan mong manatili, kailangan mag-effort ka ng ganito. Hindi yon. Kundi ito yung duty ng mga mananampalataya
para makamtan yung ipinangakong kaluwalhatian. At sa kabilang banda, ang Diyos ang siyang dahilan kung bakit nila ito nagagawa. So ito yung patunay na sila ay nasa pananampalataya. Hindi ito yung teaching natin na ang Diyos naman, niligtas ka ng Diyos, hindi mawawala ang kaligtasan. Kahit na anong gawin mo, okay na yan. Hindi yon. Hindi ganun yung turo ng Doctrines of Grace. May teaching ngayon, di ba, na once saved, always saved. Di ba? Once saved, always saved. Pagligtas ka na, ligtas ka na. Alam nyo, tama naman ito, no? Tama naman ito na dahil ikaw ay niligtas ng Diyos, talagang nandun na yung kaligtasan mo. Pero bagamat tama ito, pero ito ay naaabuso. Dahil maraming mga tao na sinasabi, diba, dahil sila ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, ligtas na sila, kahit anong gawin nila, ang mahalaga ligtas na sila. May kaibigan ako sa Facebook, friend sa Facebook na kung saan ang kanyang paniniwala dahil siya ay nasa biyaya ng Diyos, kaya yung ginagawa ng kanyang laman ay walang kinalaman sa kanyang kaluluwa. Okay? Yun yung kanyang paniniwala, kaya makikita mo siya pagka nagpo-post siya, may post siya na nasa bar sila, nagmumura siya, ba, na kung ano-ano yung ginagawa niya, kasi ang sinasabi niya ay wala naman tong kinalaman sa kaluluwa ko, yung ginagawa ng flesh ko. Basta ang mahalaga nandun siya sa biyaya ng Panginoon. No, mali yun. Mali yung ganong katuruan. Yan yung mga antinomian na kung saan ayaw nilang sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Dahil ligtas naman na ako, kahit di ko nagawin yan, ang mahalaga ligtas na ako, secured na ako. Mali yun. Yung mga hyper-gracer na dahil sila ay nasa biyaya ng Panginoon, kahit gumawa sila ng kasalanan, ang mahalaga ligtas na sila. No. Ang tunay na mga mananampalataya, ang tunay na ligtas ay mga taong namumuhay sa kabanalan. Kaya nga may perseverance of the saints. Hindi lang preservation, kundi perseverance of the saints. Kasi yung tunay na pinipreserve ng Diyos, magpapatuloy yan sa kanilang pananampalataya, magpapatuloy sila sa kabanalan. Ang sabi ng Hebreo 12 verse 14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Yes, tayong mga Kristiyano, buhat nung tayo'y sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naging banal, no? Pinabanal tayo ng banal na espiritu. So sa atin bilang mga tao, banal tayo sa harapan ng Diyos, but hindi pa kumpleto yung holiness natin kasi pinapabanal pa tayo ng ating Panginoon. Now, sabi dito, 'di ba, kung wala yung pagpapakabanal, 'di ba, tayo positionally holy tayo sa harapan ng Panginoon. Saint nga tayo, banal nga tayo. Pero practically yung mga mananampalataya dapat namumuhay sa kabanalan. Ito yung practical holiness. No, hindi ka lang basta naging banal sa harapan ng Diyos positionally, kundi ikaw ay lalakad sa kabanalan. Dahil kung wala yung pagpapakabanal, kung wala yung kabanalan, walang makakakita sa Panginoon. Now, anong ibig sabihin nito? Ang tunay na mananampalataya, ang tunay na ligtas, hindi niya sasabihin na ay okay lang, pinreserve ako ng Panginoon, secured na yung salvation ko, kahit na ano yung buhay ko. No, ang tunay na mananampalataya ay may bagong puso na kung saan siya ay lalakad sa kabanalan, siya ay susunod sa Panginoon, lalago siya sa kabanalan dahil iniibig niya ang Panginoon. So hindi pwede ng isang taong pinili ng Ama, tinubos ng Anak, ipinanganak mo na muli ng Espiritu ay mananatili sa pamumuhay patungo sa kapahamakan. Kundi ang mga tao na tunay na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, tunay na pinreserve ng Diyos, ay mga taong iibigin ng kabanalan at magkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Magpipersevere sila, no? Yan yung mga mananampalataya, kaya wag kayong hindi tayo naniniwala sa mga nagsasabi na Kristiyano ako, ligtas ako, 'di ba?
tapos sasabihin na kahit na anong gawin ko, okay lang, hindi ganon. Okay? Bagamat ang mga Kristiyano ay nagpapatuloy sa pananampalataya, of course, pinapalago tayo sa kabanalan. Alam nyo ba mga kapatid, hindi nangangahulugan nito na ang kanilang spiritual ay laging nasa maayos na kalagayan. Hindi porket piniserve tayo ng Diyos, nagpipersevere tayo, hindi naman lagi na okay yung buhay natin, di ba? Bilang mga mananampalataya, yung spiritual life natin, di ba? Hindi laging nasa maayos na kalagayan. Di ba? Na-experience na to, di ba? Ito yung reality ng buhay natin, no? Hindi laging maayos. No, dumaranas pa rin tayo ng spiritual dryness. Nandoon yung panghihina, nandoon yung panlalamig. At alam nyo, maaari na ang isang tunay na Kristiyano pwede siyang mahulog sa kakilakilabot na kasalanan. Totoo yan mga kapatid. Okay? At tingnan natin yung 1689 Confession of Faith. Ang sabi dito, maaring mahulog ang mga banal sa mga kakilakilabot na kasalanan at pansamantalang magpatuloy sa mga ito. Ito ay dahil sa mga tukso ni Satanas at ng sanlibutan, ang pagtatagumpay ng nanatiling kasalanan sa kanila at ang pagpapabaya sa mga paraan ng kanilang pag-iingat. Sa ganito, hindi nalulugod ang Diyos sa kanila. Pinipigatin nila ang kanyang banal na espiritu, pinipinsala ang kanilang biyaya at binabawasan ang kanilang kaaliwan. Nararanasan din nila ang katigasan ng kanilang puso, pagsumbat sa budhi, nananakit at nagbibigay tisod sa kapwa at dinadala ng mga ito ang disiplina ng Diyos sa kanilang sarili. Datapwat dahil sa sila'y mga banal, muling manunumbalik ang kanilang pagsisisi at maiingatan sila sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong kay Kristo Jesus hanggang katapusan. Tingnan ninyo, ito yung reality ng buhay ng Kristiyano. Di ba, ang isang Kristiyano maaari siyang mahulog, ang isang banal dahil sa kanyang pagpapabaya sa kanyang sarili, nagpadala siya sa tukso ni Satanas, pwede siyang mahulog sa kasalanan. Pwedeng mangyari ito sa isang Kristiyano. At syempre, ang Diyos hindi nalulugod. No, but sometimes sinahayaan dahil sa ating pagpapabaya, hayaan tayo ng Diyos na dumanas sa ganyang kalagayan. At dahil doon, 'di ba, yung salvation parang dahil ikaw ay wait lang. Malulobat po yung ano. Okay? So dahil ikaw ay nagpabaya sa iyong sarili, pwedeng mangyari ito. Okay? Pwede itong mangyari, makakatisod ka sa kapwa mo mananampalataya. 'Di ba? Yung conscience mo, 'di ba? Inuusig ka. Minsan parang tumitigas na yung puso mo. Pero dahil ikaw ay banal, hindi ka hahayaan ng Panginoon. Papanumbalikin ka ng Panginoon. Okay? Iingatan ka ng Panginoon kahit na ikaw ay nagpasaway, muling aanuin ka ng Panginoon, ibabalik ka niya sa tamang daan. Ganyan ng Diyos. Pero wag mo namang isipin na ay pwede pala yun. Pag iniisip mo yon, nagpapahayag no na hindi ka tunay na Kristiyano. Okay, pag iniisip mo na aanuhin mo yung biyaya ng Diyos, na sasabihin mo ay ang mga Kristiyano pala, pwede pala itong mahulog pala sa kasalanan eh. Yes, nangyayari ito sa mga tunay na, kahit mga tunay na Kristiyano. Meron akong kilala na nakulong siya ng mahabang panahon dahil may ginawa siyang kasalanan. Pero bagamat nung nakulong siya, kinonvict siya ng Panginoon at sisi siya sa kanyang kasalanan, humingi siya ng tawad sa mga taong nagawa niya ng kasalanan, and then kahit nasa kulungan siya, nagpatuloy siya, nag-share siya ng Word of God kahit nahulog siya sa pagkakasala. So bagamat ganun yung nangyari sa kanya, yung grace ng Panginoon, kinahabagan siya
at ngayon ay ginagamit pa rin siya ng Panginoon. At sa bagay na yon na na natuto siya doon at ngayon ay naglilingkod na uli siya sa Panginoon. So pwedeng mahulog sa kasalanan. Kaya kapag may tao na nahulog sa kasalanan, huwag nating i-judge kagad, no? Nahulog siya, may pwedeng matagal niyang tinago yung kanyang kasalanan. Pwedeng mangyari 'yon. Pwedeng mangyari sa isang Kristiyano. Pero syempre, alam naman natin yung consequence naman nun, napakahirap. Didisiplinahin siya ng Panginoon dahil sa kanyang pagpapabaya. Pero huwag nating i-condemn o i-judge kapag ang isang Kristiyano ay nahulog sa pagkakasala, kundi dapat tulungan natin siyang makapanumbalik. At yun yung ginagawa ng Diyos. Bagamat tayo, kakasala tayo, pero pinapanumbalik tayo ng ating Panginoon. Di ba? Yan, pwedeng mangyari yan mga kapatid sa isang Kristiyano. At sa susunod, ang sabi dito, bagamat dumating ang maraming bagyo at baha sa kanilang buhay, gayon may hindi sila maaalis sa saligan at bato na matatag na kinatatayuan nila sa pananampalataya. No? Yan, maraming bagyo, di ba? At baha sa buhay nating mga mananampalataya. Pero ang sabi, hindi sila maalis sa saligan at bato na matatag na kinatatayuan nila sa pananampalataya. Hindi tayo maalis sa ating Panginoon. Dahil sa kawalan ng pananampalataya at mga tukso ni Satanas ay pansamantalang hindi sila makakita ng liwanag at kaaliwan at pag-ibig ng Diyos. Di ba? Kapag ang isang Kristiyano nandun siya sa kasalanan, di niya makita yung liwanag ng Diyos, no? Pero sabi nun, sa kabila niyan, ang di nagbabagong Diyos ay nanatili pa rin kanilang Diyos. Tiyak na iingatan niya sila at ililigtas sila sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan hanggang matamasa nila ang mana sa palad ng kamay ng Diyos at ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay mula sa walang hanggan. So yes, yan, kung meron kayong tanong na ang Kristiyano ba pwede nagkakasala pa rin? Yes. At ang Diyos hindi natutuwa kapag nagkasala ang Kristiyano, dinidisiplina sila. Pero hindi ibig sabihin na kapag nagkasala ang isang Kristiyano, nawala na yung kanyang kaligtasan. Ng tunay na Kristiyano, ibabalik ng Panginoon. Pero yung mga hindi nagre-repent sa kanilang kasalanan, may questionable yung kanilang pagiging Kristiyano. Baka mamaya nagpo-profess lang sila na sila ay Kristiyano, pero ang tunay na Kristiyano, babalik siya sa pananampalataya. Naalala ko dito yung auntie ko, si Auntie Dada, alam niyo yun. Si Auntie Dada, ilang beses na siya naging member ng church, natitiwalag, dahil nagpapasaway, ganito. Pero bumabalik, parang makikita natin parang ang mabagal, no? Mabagal yung paglago niya dahil sa kanyang sarili, but yung Diyos gracious sa kanya. Diba? Nandun pa rin siya, dinabalik siya ng Panginoon, tinutuwid siya ng Panginoon. At ngayon mabuti at nandun na siya sa kanyang kapatid. Maaaring kaparaanan niya ng Panginoon para mas mag-grow siya doon. So may kita natin na ang Diyos, no, bagamat yung may mga Kristiyano na parang medyo mabagal yung kanilang sanctification, pero mahal sila ng Panginoon at tinuturuan sila ng Diyos. So ganyan ang Diyos natin. Dinidisiplina tayo kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin na nawala na yung kaligtasan natin. At salamat na lang dahil sa ating Panginoong Jesucristo, kapag tayo nagkakasala, pinapatawad tayo ng Panginoon. So yan. Isang question. Tanong, bakit may mga Kristiyanong pastor o mga leader ng simbahan na tumalikod sa pananampalataya, apostasy, na bakit sila nag-a-apostate? No? Tumatalikod sila sa pananampalataya. Di ba, pastor na yan, may tumalikod, may mga ganyan, marami yan, mga leader ng church tumalikod sa simbahan. May sagot dyan si Apostol Juan. Ang sabi ni Apostol Juan, sila'y nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So noon, nasa community nila John, merong mga
mga lumabas, mga false teachers, lumabas sila, nadala sila ng false teachers, and then naging mga bulaan sila, lumabas sila doon, sabi ni John, nagsilabas sila kasi itong mga taong ito hindi talaga sa kanila. Ibig sabihin, itong mga taong ito hindi talaga sila mananampalataya. Nakasama sila sa congregation, mukha silang mga believers, pero lumabas sila. Kaya sabi ni John, kung talagang sa atin sila, dapat mananatili sila sa atin. Yung paglabas nila, yun yung kapahayagan na talagang hindi sila sa atin. So ibig sabihin, yung apostasy, yung mga tumalikod sa pananampalataya, hindi ito mga tunay na Kristiyano. Yes, maaari na parang silang Kristiyano, nandoon sila, na-experience nila, na-taste nila yung mga gawa ng Espiritu dahil nandun sila sa community ng mga believers, di ba? Nakakarinig sila ng salita ng Panginoon, pero hindi sila tunay na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. So yung mga tumatalikod, hindi ito yung may mga tunay na pananampalataya. Yung mga tumatalikod, ito yung mga hindi tunay na sumampalataya sa Panginoon. Nagprofess lang sila na sila ay may faith kay Jesus, naglingkod sila ng matagal, pero wala silang tunay na possession ng faith. Okay? Halimbawa, 'di ba si Judas, si Judas, alam naman natin nakasama pa siya sa 12 disciples. Pero anong nangyari? Anong nangyari kay Judas? 'Di ba? Nawala si Judas sa 12. Bakit? Kasi si Judas wala siyang pananampalataya sa Panginoon. Okay, kaya nakasama niya ang Panginoong Hesukristo ng 3 taon, pero wala siyang tunay na pananampalataya. Kaya yung hindi tunay na Kristiyano, hindi yan magpapatuloy. Pero ang tunay na Kristiyano, magpe-persevere siya. Kahit nahulog siya sa kasalanan, nadapa siya, katulad ni Pedro, di ba? Si Pedro, ang laki ng ginawa niyang kasalanan, nahulog si Pedro sa kasalanan. Tinatuwa niya si Jesus Christ, di ba? Ang yabang niya pa na sinabi niya, Lord, kahit sa bangkay ko, hindi ka nila pwedeng galawin, dadaan muna sila sa akin, kasama mo ako mamamatay. Pero nung nandun na sa actual, no, na situation, anong ginawa niya? Tinatuwa niya si Jesus Christ. Ay, hindi ko kilala yan. Sumpain man ako, hindi ko kilala yung tao na yan. Yan yung sinabi ni Pedro, di ba? Turo nga ni Jesus Christ, huwag kayong manunumpa. Sumumpa pa si Pedro. So, grabe yung ginawa niya. Diba? Pero, nung tinanong siya ni Jesus Christ, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. 3 beses siyang pinagkanulo. 3 beses din siyang tinanong. Pedro, mahal mo ba ako? Parang sa pangatlo nung, parang nabigatan na siguro si Pedro na, alam ko, Lord, may ginawa naman talaga akong mali. Ganun. Pero mahal naman talaga kita, Panginoon. At sabi ni Jesus, sige, pakainin mo yung mga tupa ko. So, tingnan niyo si Peter, bumalik siya sa pamamalakaya ng isda, 'di ba? Nang isda uli siya, ang trabaho niya na mamamalakaya ng tao. Pero nung bumalik siya sa dati niyang buhay dahil pinanalangin siya ng Panginoon, binalik siya ng Panginoon sa kanyang kalagayan. No? Kaya kung ikaw ngayon ay tingin mo yung spiritual life mo, bumabagsak ka, ikaw man ay may tinatagong kasalanan, pagsisihan mo yan, hindi yan kalooban ng Panginoon, at bumalik ka sa Lord dahil ang Diyos, ang gusto niya, yung mga mananampalataya niya namumuhay sa kabanalan. Kung nangihina ka, dumaranas ka ng mga pagsubok, tandaan mo, iniingatan ka ng Diyos. Okay? Kaya sa mga kahirapan, sa mga kasalanan, tandaan natin, hindi tayo magagapi ng mga bagay na yan dahil may Diyos na nag-iingat sa atin. Okay, ang kailangan lang natin gawin, lumapit tayo sa Panginoon dahil mabagin ang Diyos natin. Okay? So, hindi niya i-condemn yung kanyang mga anak na lumalapit sa kanya. So, sabi ni Ronald Hanco, Doctrine According to Godliness, no, gawin natin tong conclusion, yung kanyang sulat. Ang sabi niya dito, ang pagpapatuloy ng mga banal o perseverance of the saints
ay isang dakilang kaaliwan. So yung perseverance of the saint, great comfort ito sa mga mananampalataya. Tinitiyak na nito na hindi lamang ang bayan ng Diyos ay mapapasakalwalhatian kasama ni Kristo sa buhay na darating. So di ba, tinitiyak ng perseverance of the saints na yung mga mananampalataya talagang makakasama sa kalwalhatian ni Kristo. Pero hindi lang 'yon. Ang sabi niya, kundi maging ang pagiging banal nila sa buhay na ito. Walang sino mang tunay na mananampalataya ang maaaring umibig sa kanyang mga kasalanan at magnais na panatilihin ng mga ito. Nararapat na kapuotan niya ang mga ito at mitiing ganap na mapalaya mula sa mga ito. Tinuturo ng doktrina ng pagpapatuloy ng mga banal na siya ay pinalaya na at patuloy na palalayain mula sa kasalanan. So ito yung maganda sa perseverance of the saints, 'di ba? Kapag ikaw ay nahulog sa kasalanan, tandaan mo pinipreserve ka ng Panginoon. Kapag nahulog ka sa kasalanan dahil alam mo sa sarili mo na may bagong buhay ka na, magkakaroon ka ngayon ng confident, no, ng power para labanan yung kasalanan at mamuhay na naayon sa kalooban ng Panginoon. Yan yung pagpapanatili ng mga banal. Mamumuhay tayo sa kabanalan. Yes, darating yung time na mahuhulog ka pero hindi ka pananatilihin doon ng Diyos. Kundi katulad ni King David, 'di ba? Si King David nung nahulog siya sa pagkakasala, anong ginawa niya? Kay Batseba, inagaw niya yung asawa ni Urias, no? Tapos si Urias pinapatay niya kasi ginawa niyang nasa unahan, frontliner sa labanan. Kaya para pagtakpan niya yung kasalanan niya, pero tinuwid ng Diyos si David, nilantad ng Diyos yung kanyang kasalanan sa pamamagitan ni Prophet Nathan, 'di ba? At kaya kinanta yung kanta na Create in me a clean heart, oh God. Kanta yon ni David nung siya ay nahulog kay Batseba, no? Nahulog siya sa kasalanan. Tapos sa mga following verses sabi niya, 'di ba, pinatawad siya ng Panginoon. Ngayon, yung experience niya na yon, tuturo niya sa mga tao para sila ay hindi mahulog sa kasalanan, 'di ba? So si King David, ganyan, hindi nawala yung salvation niya doon. Of course, wala pa naman sila sa New Covenant. Pero ang sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Kaya kung tayo ay nagkasala, dahil sabi ng Diyos, magpipersevere tayo, hilingin natin sa Diyos na, Lord, ipanumbalikin mo, restore unto me the joy of my salvation, yung kagalakan ng kaligtasan, ibalik mo sa akin. Dahil ang tunay na mananampalataya hindi masaya pagdating sa kasalanan, kundi masaya sa buhay sa kabanalan. Okay? So yung sinabi ni Ronald Hangpo. And sabi ni Lorraine Butner, sabi niya, sa kahulihan ng ating pag-aaral ng Doctrines of Grace, ang sabi ni Lorraine Butner, ang mga doktrina ng pagpili at mabisang biyaya ay lohikal na nagpapahiwatig ng tiyak na kaligtasan ng mga tumatanggap ng mga pagpapalang ito. Kung pinili ng Diyos ang mga tao, unconditional election, ng ganap at walang kondisyon para sa buhay na walang hanggan, at kung mabisang inilalapat ng kanyang espiritu, effectual calling, sa kanila ang biyaya ng pagtutubos, atonement, ang hindi maiiwasang konklusyon ay maligtas ang mga taong ito. So kung ang Diyos ang gumawa ng ganyan, yung process ng kaligtasan na ginawa nila, pumili ang Diyos, nagtubos ang anak, in-apply ng Holy Spirit, yung conclusion nun, yung tao na yon ay maliligtas. Kaya yan yung salvation na gawa ng Triune God. Kaya yung mga mananampalataya, mananatili kasi ang Diyos ang magpapanatili sa kanila. So, application natin, of course, actually yung yung teaching natin ngayon, talaga nandun na yung devotional, may application na rin, nakikita natin sa pag-aaral natin. Ngayon, sa mga nakatapos ng pinag-aralan natin, I hope kahit sa hindi nyo na pakinggan yung iba,
So pwede ho kayong gumawa ng ng essay para sa sa natutunan natin tungkol sa doctrines of grace. Okay, at nawa ay patuloy tayong i-humble ng Panginoon sa salvation natin at patuloy nating mahalin ng Panginoon at tayo ay lumakad sa kabanalan, lumakad na nagpapatuloy dahil alam natin na ang Diyos ay pinapanatili tayo. So, question po. May question po ba? Ay, sige, Brother Arlon. Hello, Pas. Hello, good evening. Pas, sa general question lang po. Di ba po yung questionist mo is nabaganap sa Pilipinas noong 1521, tama po ba? Yung ano? Yung po, yung questionist mo po sa Pilipinas. Yung Christianity, Opo. Paano naman po yung yung mga ninuno natin na talaga hindi talaga nakarinig ng salita ng Diyos? Oo, yung mga yung mga tao na yun. Of course sila ay ay haharap pa rin sa sa ating Panginoon gaya ng sabi ko nakaraan, ang mga tunay na ligtas ay syempre makakarinig sila ng gospel ng Panginoon. Ngayon yung sa ganung kalagayan nila, actually isa rin yan sa sa tanong ko, pero syempre ang tao mananagot sila dahil sa kanilang ginawang kasalanan kasi ang tao bagamat syempre yung kautusan ay nasa Hudyo, pero dahil ang tao ay gaya ng sabi ni John Calvin, nilikha ang tao, 'di ba? Nilikha tayo na ayon sa wangis ng Diyos, kaya yung tao talagang alam ng tao na merong Diyos. So at meron din yung tinatawag na work ng law sa tao, sa batas. Ang tao ay may conscience o alam niya yung tama at alam niya yung mali. So ang tao mananagot pa rin yung tao sa Diyos dahil sa kanyang siyempre of course sa kasalanan ni Adam, and sa kanyang pananagutan niya pa rin yung kanyang kasalanan. Ngayon yung mga taong yon na walang pagkakilala sa Diyos, so mananagot pa rin sila sa ating Panginoon. So sa akin yung mga tao na hindi wala yung grace ng Panginoon sa kanilang buhay, so mapapahamak sila. But again, yung question na yan ay isa rin sa sa question ko rin, and I think kapag i-research ko, ayoko magbigay ng question na ng answer na medyo alanganin, but yon siguro kapag sa study ko, alamin ko yung sagot diyan mula sa mga theologian kung ano yung sagot nila. So and next time ay ibibigay ko sa yung sagot sa iyo brother Arlon. So, thank you po. Pero yun nga kasi basta ang sagot ko diyan, ang tao ay mananagot sa kaniyang kasalanan sa Panginoon, and alam naman natin na ang gospel, 'di ba, yung gospel yan yung mensahe ng salvation. Ngayon kung sila ay hindi nakarinig ng gospel,
Hindi nila pwedeng sabihin na hindi ko kasi narinig ang gospel, kundi pananagutan nila yung kasalanan nilang ginawa sa Panginoon. So yun yung pinaka sagot ko doon sa bagay na yun. Mananagot ang tao sa kasalanan niya. May question pa po? Okay, sige, si Brother Jerome. Hello po, narinig niyo ako? Rinig naman. Tanong ka lang po. Yung mananampalataya sa huling buhay niya yung nagkasala. Mawawala ba kaligtasan? Hindi Example, yung mga pakamatay. Actually sa Christianity isa yung malaking usapin sa Christianity, kumbaga issue 'yan, lalo na last 2020 na kung saan merong pastor na nagpakamatay. Ngayon nagtatalo ang Kristyanismo na sinasabi itong mga pastor na to wala siyang kaligtasan kasi sa Roman Catholic sa kanila kapag ang isang tao ay nagpakamatay ay wala itong kaligtasan. Kaya makikita ninyo kapag may nagpakamatay hindi nila idinadaan sa simbahan kasi alam nila yun ay mortal sin at hindi yun hindi na yung, parang wala na yung kapatawaran yung ginawang kasalanan na yun na yung pagpapakamatay. So pero sinasabi yan yung isang side ng Christianity, sinasabi nila na pag nagpakamatay ang isang tao wala na itong kaligtasan. Pero sa isang side naman sinasabi na hindi dahil nagpakamatay ang tao na wala na kagad yung kanyang kaligtasan. 'Di ba nga ang sabi, walang makapaghihiwalay sa Panginoon sa pag-ibig ng Diyos kahit kamatayan, 'di ba? So sinasabi naman niya na kung ang Diyos ang siyang nagligtas sa atin kahit na nagpakamatay, maaring ikaw nahulog ka doon, sobrang na-depress ka tapos ginawa mo na halimbawa nagbigti ka tapos nung nandoon parang nagbago yung isip mo at nagsisi ka habang nandoon and then wala ka na magawa, namatay ka na. So pwedeng mangyari yung bagay na yun. Pero sinasabi ng isang side, ang kaligtasan ng tao hindi nakasalalay sa kaniyang kamay, hindi porket nagpakamatay siya na wala na yung kaligtasan sa kanya. So yan, hati dyan yung I think evangelical churches hati sa paniniwala na yan na yung nagpakamatay automatic impyerno siya dahil nagpakamatay siya, pero ito yung nagpakamatay hindi naman kagad nawala yung kanyang kaligtasan kasi kahit nagpakamatay siya maaring ayaw niya naman yun, na depressed lang siya, nawala, di niya na naisip yung kanyang gagawin. Tapos nung nandoon na siya, parang saka siya natauhan pero huli na yung lahat. So pwede yun yung side ng isa. Ngayon, sa akin, syempre, huwag tayong magpapakamatay kasi syempre kasalanan yan sa Panginoon. Ngayon, una, ang isang question diyan, bakit ang isang tao ay magpapakamatay kung meron siyang takot sa Diyos, 'di ba? Bakit siya magpapakamatay? Yung ba ay isang bagay na parang sa isang sandali lang ninais niya na kagad or talagang matagal na yon. So questionable yung kanyang pananampalataya dahil siya ay nagpakamatay. Ngayon, ganun pa man, syempre ang Diyos naman yung hahatol sa taong yon. Ngayon, hindi wala ako sa kamay ng Diyos para sabihin na ang taong yon ay impyerno agad dahil dahil siya ay nagpakamatay o wala siyang tunay na pananampalataya. But ang Diyos ang siyang nakakaalam. Pero para sa akin,
syempre dapat tayong mga Kristiyano ay wag tayong wag nating iisipin yung magpakamatay syempre. So, yun yung debatable siya. Debatable 'yan sa evangelicalism. So, kaya ang Diyos ang siyang hahatol sa taong 'yon. Yun po yung I hope na nakatulong. So, yun. Ang Diyos ang siyang hahatol. So, yung teaching kasi na pag nagpakamatay ang isang tao ay impyerno agad. Sa teaching kasi yon ng Roman Catholic. Pag nagpakamatay ka is impyerno ka kagad. Pero syempre sa pag-aaral naman ng mga mananampalataya sa Bible, so hindi natin pwedeng husgahan. So pero against ako syempre sa mga kapatid, clarify ko lang, against ako syempre pagdating sa pagpapakamatay, and gaya nga ng sabi ko na questionable yung faith niya kung siya ay magpapakamatay, pero syempre ang Diyos ang siyang hahatol sa taong yun. Ay, kay Brother Arlon, alam ko na may note ako nung question, yung question na yon, pero nakaano ko lang, na nakalimutan ko lang, and siguro hindi ko na nabigyan ng ng pansin. Pagka nahanap ko ulit sa docs ko, si-send ko sa iyo. Ilan po? Yung sagot nun. Apo, thank you po. May question pa po? Yan, safe ba na gamitin ng term na backslide? Actually, yan no, yung backslide ay usually, syempre sabi ng evangelical ay ginagamit talaga yung salitang backslide, at di ko alam, depende kasi sa interpretation ng salitang backslide. Minsan kasi 'di ba, kapag ang isang Kristiyano di na siya nakapagsimba, tinatawag ng backslide, ganun. And then yung isang tao kasi 'di ba nauso ngayon yung sinner's prayer. So alam natin 'di ba yung pagpapatanggap. Ngayon ang tao pinatanggap sa Panginoon. Ngayon nung tumanggap siya, ilang linggo lang bumalik na kagad sa dati niyang buhay kasi tumanggap siya, pero bumalik siya sa dati niyang buhay. Ngayon tinuturing niyo na backslider, no? Kasi tumanggap na yan pero nag-backslide na. Yun nga yung danger ng sinner's prayer, na kung saan sinasabi ng isang tao dahil tumanggap siya sa Panginoon, sumunod siya sa prayer, ligtas na siya, ngayon bumalik siya sa dati niyang buhay, ilang linggo lang after ng pagpapatanggap, tapos sasabihin na backslide yung taong yun. Yun yung di ba, karaniwan ganun yung nangyayari. Pero ang reality, yung taong yun wala naman talagang tunay na pananampalataya dahil napasunod lang siya sa prayer, di ba? Usually nga kahit yung baptism yung tao nasama sa outdoor fellowship ng church, tapos nagkaroon ng ilang oras na seminar tungkol sa baptism, nagpatanggap, and then binautismo na, and then bumalik sa dati. So yun yung nagiging problem pagkadating sa tinatawag na na sinner's prayer, yung mga easy believism, na kung saan nagiging talamak yung salitang backslide. Pero naniniwala ako na ang isang, gaya nga ng pinag-aralan natin, yung isang Kristiyano, pwede siyang mahulog sa kasalanan, at pwede siyang maging dry yung kanyang
dry yung kanyang spiritual life. Yung pagiging dry kasi ng spiritual life ng isang Kristiyano, hindi naman to isang gabi lang o isang araw lang. Ang pagiging dry ng life, ng spiritual life ng isang Kristiyano, sa ano to, matagal na panahon to na nagpapabaya. So, sa akin siguro hindi ko na lang, hindi ko aanuhin yung salitang backslide, diba? May kanta kasi, ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide, diba? Katulad ng mga agila. So, di ko siguro ginagamit, I think yung gagamitin ko kapag may isang Kristiyano na halimbawa yung hindi siya uma-attend, 'di ba, sa kanyang sa mga gawain ng Panginoon. So mga Kristiyano na nanghihina, dumaraan sa ganong kalagayan. I think maiiwasan yung word na backslide kapag yung church ay may ginagawa sa kapatid natin na yan. So, depende kasi yung salitang salitang backslide, pero hangga't maaari hindi ko gagamitin yung salitang backslide. Depende kapag naunawaan ko kung ano talaga yung term ng salitang backslide, pero mas ginagamit kasi yan ng mga Pentecostal yung word na backslide. So, siguro kung may kapatid na nahulog sa pagkakasala, sabihin na lang natin nahulog sa pagkakasala, di ba? Ganun na lang. Nanghihina spiritual, I think ganun, pero yung term kasi na backslide parang although naririnig ko siya, pero yung hindi ko siya fully na understand kung ano ba yung isang taong backslide. So parang ang lang doon yung isang taong nawala yung kaligtasan, bumalik sa dating buhay. Pero yung mga taong walang pananampalataya. Siguro yung masasabi ko pala, sorry James, yung apostasy. Yung apostasy, yung tumalikod sa faith. Okay? Nandoon siya sa congregation, tapos sinabi niya na wala akong pananampalataya sa Panginoon. Pumunta siya sa maling grupo, sa cult. Pumunta siya doon, inano niya yung faith niya, tinalikuran niya yung faith niya kay Jesus. So yun yung mga taong tumalikod sa pananampalataya dahil wala sila talagang tunay na pananampalataya. May profession ng faith pero walang possession ng faith. So yun, apostate. Tawagin na lang nating apostate yung mga talagang tumalikod sa pananampalataya. May may question pa po? Sige na, last na na. Okay, sige brother Arlon. Sa church baptism. Last na pass, ano pong masasabi ng Bible about sa church baptism sa LGBTQ? Okay. Una, ang LGBTQ ay isang kasalanan na idolatry. Idolatry ito yung yung LGBTQ kasi sinisira nito yung panukala ng Diyos, 'di ba? Ang tao nilikha na lalaki at babae. So si Adan at para kay Eva, no? Hindi si Adan hindi parehong lalaki ang nilikha ng Diyos, kundi lalaki at nagmula sa kanya yung babae, at yung lalaki at babae magpuproduce sila ng anak. So kaya dadami yung mga tao. So yung pagbabautismo sa LGBTQ ay hindi yan tinuturo ng Biblia. So pwede ang isang tao na dati siyang part ng LGBTQ, halimbawa dati siyang bakla o dati siyang tomboy, tapos kinilala niya ang Panginoon, nanampalataya siya sa Panginoong Jesucristo,
at tinalikuran niya yung kasalanan niya na yon. So walang problema doon. Pero pag ang isang church ay binautismohan ng isang part ng LGBTQ tapos walang pagbabago sa kanyang buhay, so ang church na yon ay hindi matatawag na church ng Panginoon kasi hindi ganon ang hindi ganon ang iglesia, no? So ang gumagawa niyan ay ang mga liberal churches. So, yan, sa panahon natin ngayon, maraming liberal churches, yung Methodist Church, iba nahati nga ito, may mga may mga Methodist Church na tumatanggap sila ng mga transgender, open lahat sa kanila. So, yung church na yon ay hindi lumalakad sa ayon sa pamantayan ng Biblia, kundi inaabot nila ang mga tao pero binibitawan nila ang katotohanan. So, yun yung mga church na nagbabaptize ng LGBTQ na walang pagbabago sa kanilang buhay. So binibitawan nila ang katotohanan para maabot nila ang mga tao. So at yon ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya ang church hindi nagbabaptize ng tao na hindi nagsisi sa kanyang kasalanan. So yun bro. Ano na next topic? Next week wala tayong pag-aaral kasi nasa DASMA ako, meron kaming meeting. So, 'yon. Kaya wala muna tayong pag-aaral, and yung next topic natin pag-iisipan ko muna kasi meron kasing mga actually ang una may naka-line up kasi na ituturo sa church pangkalahatan, kailangan may copy yung bawat isa, and hindi naman pwede dito sa online, so kailangan yun ay sa church talaga. Kaya yun yung pag-aaralan ng church, so face to face yon. Pero pagkadating sa online study, I think i-announce ko na lang, no, kasi tapos na tayo sa ang matapos natin ay sa katangian ng Diyos, mga pangalan ng Diyos, tapos 5 solas, tas doctrines of grace. Hindi ko pa alam ngayon kasi gusto ko sana yung pag siguro nawa sa pag sa meeting namin, nawa merong mga mapag-aralan na pero meron akong meron mga nandito naman naka-line up naman. Actually marami naman dito, pero siyempre especially gusto ko sana yung Confession of Faith, yung 1689, kaya lang hindi kasi yun bagamat ginagamit ko siya as a tool, pero hindi siya buo, hindi naman buo yun yung pinangahawakan ng iglesia. So kaya hindi ko siya maituro at di ko siya ganun talagang mapag-aralan. So yun, i-announce ko na lang kasi pwedeng may catechism, depende. So, i-announce ko na lang. Excited ka kagad JM. Okay, sige po, dahil 9:30 na, sobra na tayo. I hope na may natutunan po kayo sa pinag-aralan natin. Nawa ay magdulot ito ng pagmamahal pa natin sa ating Panginoon, pagiging humble sa salvation na meron tayo. Yun yung maging application natin sa ating mga pinag-aralan. So
Stop ko na po yung sharing. Naalis ko na ba ito? Teka lang. Ba't ganito? Yun. Ay. Yun. Yan. Okay. So, sige po, picture po tayo para sa ating pangwakas bago tayo mag-pray. Mag-pray. Yan, si Nanay Mary Ann. Nasa hospital po kayo, Nanay Mary Ann? Opo, pass. O, yan. Si Nanay Mary Ann nasa hospital. Umattend sa gawain. Yan, praise God. And si Brother Jeff nandito, si Ryan yung mag-asawa. Yan. Si Nanay Ana, Sister Marby, yan po yung nakikita kong mga mukha, si JM. Okay, picture tayo. Yan, sige. Kung meron po kayo dyan, pwede rin po kayo mag-picture. Okay, 1, 2, 3. Okay, isa pa po. 1, 2, 3. Okay po. Yan. So, God bless po sa bawat isa, no? Salamat po dahil nag-persevere kayo sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Para sa sa mga naka-attend, sa mga members ng church, kahit kayo kung gusto ninyong kahit sino po, kung gusto niyo gawa po kayo ng essay tawag dun, no, na yung mga natutunan ninyo sa pinag-aralan natin and ano yung naging pakinabang nito sa inyong spiritual life. So, pwede nyo isend sa akin, at least kahit papano ay syempre nakaka-encourage yun sa akin bilang nagtuturo. At the same time, kung meron kayong mga suggestion, pwede nyo sabihin sa akin. Pero kung meron kayong mga clarification or violent reaction, sabihin. Okay, sige po. Tayo ay mag-closing prayer. Brother Ryan, pwede bang ikaw ang mag-close? Aming Ama, dakilang Diyos. Nawa Panginoon, kayo po yung aming tila. Sa iyong natin, taas na pa po ito sa salamat sa pangalan ng aming Amen. Bye. Amen. Okay? God bless po. Good night po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And welcome, Brother Arlon. Po, Pastor. God bless po sa lahat. Welcome po, Sister Joy. Welcome God bless po, Pastor. Marby. God bless po. Pass. Good night po. Good night. Nay, God bless po. Bye-bye po. God bless po. God bless po.